ibig na mangyari sa atin ng Diyos na ang dapat nating paghandaan ay ang ating buhay espiritual. Amen po. At ito'y sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Amen po. Kaya ang paksa po natin ngayon, pamagatan ko pong ang bunga ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. May bunga pala ito. Kapag tayo'y nagsisisi tumalikod sa mga kasalanan nating nagagawa, may bunga. Naniwala ba kayong may bunga? At ang bunga na ito po yung aking ibabahagi sa inyo. Amen po. Nandyan pa ba kayo? 3 little P lang po ang aking ibabahagi sa inyo sa hapon ito na bunga ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Amen po. Ang unang little P po ay pagbabago. Pagbabago, ito po ang bunga ng ating pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, yung pagbabago ng ating buhay. Amin po ba? Ibig sabihin, kaya mo tinataligdan, kaya mo pinagsisihan at tinataligdan ang mga pagkakasala. Gusto mong makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Gusto mong magbago ang buhay at ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po? Pagbabago ng buhay na kung saan dati ang buhay natin malayo ang ating relasyon sa Diyos. So bakit gusto nating magkaroon ng pagbabago at ito'y sa pamamagitan ng ating pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Amen po ba? Anong ibig sabihin nito? Gusto natin ang pagbabago ng buhay at gusto nating magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos. Sinong gustong magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos? So, dapat, kapag nagsisi na tayo sa kasalanan, tuloy-tuloy na nating talikdan. Amen po? Upang yung pagbabago ng buhay ay tuloy-tuloy din na mangyari sa atin. Amen po? Hindi yung nagbabago ka ngayon dahil nasa gawain ka ng Diyos, bago ka. Amen po? Pero paglabas mo sa gawain, iba na. Bumabalik ka na sa dati mo, masamang pag-uugali. Amen po? No? Kaya maging aware po tayo sa ating pagbabago ng buhay. Hindi lang dito sa gawain ng Panginoon ang pagbabago. At hindi lang isang araw o isang linggo ang pagbabago ng buhay. Kundi tuloy-tuloy. Amen po? So napakahalaga ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan dahil ang bunga po nito ay ang pagbabago ng ating buhay, pagbabago ng ating kalooban, pagbabago ng laman ng ating puso, pagbabago ng laman ng ating isip. Amen po? Yung buong pagkatao na natin ang may pagbabago. Hindi lang sa isang parte ang pagbabago, kundi sa buong parte ng ating buhay. Sa puso, sa isip, sa salita, bago na. Amen? Hindi na tayo nakikipag-away. Hindi na tayo naninira ng kapwa. Amen? Magagandang salita na ang ating binibitawan. Kahit na pangit yung karap mo, sabihin mo, ang ganda-ganda mo naman, sister. Wag mong sabihin yung mga hindi magandang salita. Amen po? Kay ganda-ganda mo naman, sister. Ang bait-bait mo naman, sister. No? So, ganyan ang dapat nating bitawan salita yung nakakabigay ng ano tawag doon? No? Nakakapagbigay ng kagalakan sa ating kapwa. Amen po? Kaya ulitin ko ang unang bunga ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan ay pagbabago
ng ating pagkatao. Panlabas at panloob na pagbabago. Amen po? Hindi lang panlabas, yung pakitang tao. Kasi may pagbabago na pakitang tao. Amen? Ha? Nagbabago dahil nasa harapan ng maraming tao, pakitang tao, na siya ay mabait, mabuting tao, pero ang kalooban naman pala ay bulok. Amen? Kung anong iniisip. Sa bagay, wala dito yan sa Pisto. Pisto, Immaculate Conception. Wala na dito yan, yung mga ganyan. Ang nandito ngayon ay ang mga nagbabago na, yung may pagbabago na ang buhay. Amen po? Pangalawang letter P, mga kapatid ko sa Panginoon. Ano yung una? Pagbabago. Pangalawa, pag-ibig. Ito po ang bunga ng pagsisisi at pagtalikod natin sa mga kasalanan. Yung pag-ibig natin sa Diyos. Iniibig na natin ang Diyos na lumikha sa atin. Sino umiibig sa Diyos? Sabi sa awiting kanina, ano ba yan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Ano, iniibig ba natin ang Diyos dahil pinagaling tayo? Pinaglilingkuran ba natin ang Diyos dahil sa pinagaling tayo o pinagpala tayo? Amen po ba? Hindi. Iniibig natin siya kaya tayo naglilingkod dahil iniibig natin ang Diyos na pumili at humirang sa atin. Amen po? Yung pagsisisi mo at pagtalikod sa kasalanan, pagpapakita mo ng pag-ibig sa Diyos yan, ibig mong makasunod sa Kanyang kalooban. Amen po? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. May isang parte lang ako, hindi ako kumbinsido. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Sabi doon, mahal kita, O Diyos. Ang sabi ninyo, wala nang iba. Ayun, hindi ako kumbinsido. Di talaga ako kumbinsido doon. Sa totoo lang, inalis ko na yan, yung parting yan. Pag kinanta ko yan, pinapalitan ko yun ng isang salita na makatotohanan. Ang ipinapalit ko dyan, mahal kita, O Diyos, nang higit sa iba. Patawad doon sa lumika ng awitin yan. Bakit? Hindi ako naniwala kasi yung sa huling sinasabi, mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Pag ninilayan niyo po, totoo ba? O baka dahil lang maganda pakinggan? Di ba? Maganda pakinggan pero hindi totoo. Dahil sa marami tayong minamahal. Marami kang mahal ba, di ba? Brother Artemio? Paano ngayon yan? Binubula mo ang Diyos. Hindi totoo. Amen. Kaya ako, pinapalitan ko yan, pag pinaawit ko yan doon sa lugar na aking pinagmimisyonan, pag yan ang pinaawit ko bilang healing song, sabi ko, palitan yung huli. Yung mahal kita, O Diyos, nang higit sa iba. Kasi yun ang makatotohanan. Na mahal natin ang Diyos, nang higit sa ating mga minamahal dito sa lupa. Kasi yung pagmamahal natin sa kapwa, utos ng Panginoon yan eh. Amen po? Utos niya. Ang sabi niya, ibigin niyo ako ng higit sa lahat. Ano sabi niya? Ibigin niyo ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at ng buong kaluluwa. Yan ang para sa Diyos. Pero may sinabi siya, ibigin niyo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Paano natin masasabing inibig natin ang kapwa o sasabihin natin,
mahal natin ang Diyos ng wala ng iba. So, sinuway mo yung utos niya. Utos ng Panginoon yun eh. Nag-get niyo po? Utos niya yun na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At kung wala ka ng ibang mamahalin, sasabihin mo kung totoo talaga yan, wala ka ng ibang minamahal, ang Diyos lang talaga, hindi mo sinunod yung sinabi ng Panginoon. Yung pinakamahalagang utos. Amen? So ako po, dumating sa akin yung kapahayagan na yan mula sa Panginoon. Abang inaawit, oo nga, baka magagalit pa si Lord sa akin. Baka sa halip na pagpapalain niya ako, hindi ako pagpapalain. Bakit? Hindi naman totoo. Amin po ba? Kaya po, minsan sa mga awitin, hindi tayo aware. Minsan mga awitin natin, hindi naman totoo. Amin po ba? So, ang bunga ng banal, ang bunga ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, ang isa ay pag-ibig. Kaya ka nagsisisi, tumalikod sa pagkakasala, dahil may pag-ibig ka na sa Diyos. Ibig mong makapaglingkod ng taos-puso, ibig mong makasunod sa kanyang mga itinuturo. Gusto mo maisabuhay ang kanyang mga salita. Amin po. Ano po yung una? Bunga ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan? Pagbabago ng buong pagkatao natin. Pagbabago ng buhay. Pangalawa, pag-ibig. Pag-ibig natin sa Diyos. Amin po. Kaya tayo naglilingkod, dumanas man tayo ng mga iba't ibang kahirapan, tiisin, init ng panahon, ulan, bumabagyo, nandito tayo dahil may pag-ibig tayo sa Diyos na ating pinaglilingkod. Amen po. Ngayon, doon na tayo sa pangatlong letter P. Mabilis lang tayo, no? Kasi mayroon pa gaganapin mamaya, no? Ganon din yun, mahabat maikli, no? No? Pangatlo, pagpapala. Amen. Ito ang gusto ng karamihan. No? Ang bunga ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan ay pagpapala. Pagpalain ang ating buhay. Pagpapala na mula sa Diyos. Amen? Bakit? Bakit ko nasabing pagpapala? Dahil kapag nagsisisi tayo, tumalikod sa kasalanan, wala nang hadlang sa ating mga panalangin. Sabi sa Isaias yan, di ba? 59:1-2. Isaias 59, chapter 59, verse 1-2. Kung hindi, ako nagkakamali. No? Ang hadlang ng ating mga panalangin, sa ating mga kahilingan, ay yung mga pagkakasala nating ginagawa. Pero kapag malaya na tayo, malinis na tayo sa harapan ng Diyos, agad-agad na dinirinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Dinirinig ng Diyos ang panalangin ng taong matuwid. Amin po. Kapag malinis na tayo, kapag pinagsisihan na talaga natin ng lubusan ang mga kasalanan natin na umalipit sa atin at tinalikdan na natin ng lubusan, pagpapala ang maging bunga noon. Amin po. Malinis na tayo Malinis na tayo sa harapan ng Diyos. Amin po. Grabe ang pagpapala ng mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Bagamat dumaranas pa rin ng mga pagsubok sa buhay. Amin po. Pero dumaranas man tayo ng mga pagsubok sa buhay, agad-agad naman itong na-resolbahan. Dahil may Panginoong Diyos tayo na kasama natin lagi at tinutulungan tayo upang mapagtagumpayan natin
ang mga pagsubok na yan. Amen po. So napakahalaga, mga kapatid ko sa Panginoon, na tayo ay may pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Amen po. Dahil ang bunga nito, pagpapala na mula sa Diyos. Amen. Pagpapalain tayo ng Panginoon, maging ang ating mga mahal sa buhay. Amen. Alam niyo po, sa mga lingkod ng Diyos, yung mga lingkod na tapat, ang madalas na mangyayari, ang pagpapala ay hindi na mismo sa atin, kundi sa ating mga mahal sa buhay. Amen po. At dapat, kung tayo'y pinagpala ang ating mga anak, dapat lang na magbalik tayo ng pasasalamat sa Diyos. Yung pagtayo ba natin, pasasalamat sa Diyos? Oo. Yung nagpapasalamat tayo. Pero hindi lang po yan. Pagpapakita ng totoo ang pagpapasalamat natin sa Diyos, mismong ating mga natatanggap na biyaya, mga pinansyal na dumating sa atin, babahagihan natin ang Diyos. Babahagihan natin ang gawain ng Panginoon. At ano pa mang magagawa natin para sa gawain ng Panginoon. Huwag nating kalimutan ang Diyos na nagpala sa atin. Amen po ba? Yung pagbibigay natin ng mga ikapo, mga love offerings sa mga lingkod ng Diyos, sa mga gawain ng Panginoon, ay pagpasalamat natin yan sa Diyos. At kapag ginagawa natin yan, hindi lang yan ang babalik na biyaya, pagpapala sa atin. May darating pang mga pagpapala na hindi mo inaasahan. Ganyan ang Diyos. Masusurprisa ka na lang. Masusurprisa ka sa kanyang mga biyaya. Yung mga hindi mo inaasahan, hindi ka pa humingi, ayan na, dumating na ang biyaya. Sasabihin mo, hindi naman ako humingi nito. Di ba? Pero ayan, ipinapakita siya ng Diyos na siya ay tapat sa mga taong may pananalig, nagmamahal sa Kanya. Amen po. At nagsisisi at tumalikod sa pagkakasala. Amen po. Kaya ulitin ko, dapat lagi natin tandaan ang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, ang bunga nito ay pagpapalang siksik-liglig at kumabaw. Amen po. Ang ating paksa ay, ano yun? Bunga ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Anong bunga nito? Una ay pagbabago ng ating buhay, pagbabago ng panlabas at panloob. Amen? At ang pangalawa ay pag-ibig natin sa Diyos. Natutunan nating mahalin ang Diyos. Kaya natin ginagawa ang pagsisisi at pagtalikod dahil may pag-ibig na tayo sa Diyos. At kaya natin siya pinaglilingkuran. Amen po? Panghuli ay ang pagpapala na mula sa Diyos. Kapag patuloy tayong malinis sa harapan ng Panginoon, ang pagpapala ay laging dumarating sa ating mga buhay. Amen po? Tumayo na tayo.